natin ang ulo ng mga balita. Balitang Bayan. Bagyong Goryo, napanatiling lakas habang nasa silangan ng bansa. Balitang Bayan. Listahan ng flood control projects, hawak na ni Pangulong Marcos pagpapanagot sa mga sangkot sa anomalya at tiniya. Balitang Bayan. Bilang ng leptospirosis patients sa Philippine General Hospital, bahagya ng nabawasan. Balitang Bayan. Trade relations ng Pilipinas sa India at iba pang bansa dapat pang palalimin ayon sa isang ekonomista. Balitang Bayan. Dito naman sa ibayong dagat, death toll sa pananalasan ng habagat sa India pumalo na sa mahigit 200. Balitang Bayan. Sa balitang papalakasan, Kayla Napolis, wagi ng silver sa Women's Jiu-Jitsu sa World Games. Balitang Bayan. At sa showbiz, Vice Ganda pinadedeklarang persona non grata sa Davao City. Tuloy-tuloy ang mga balita sa Balitang Bayan. Kasama si Drew Nasino. Magandang tanghali po, Luzon, Visayas, Mindanao, Mega Manila sa babansa sa buong mundo. Ngayon pong araw na ito ng Lunes na naman, ngayon po ay 11 sa buwan ng Agosto taong 2025. Kayo pa rin po ay nakatutok, nakikinig at nanonood sa pamamagitan ng himpilang may todong lakas DWIC 882 at Aliw Channel 23. Inyo po makakasama hanggang alauna po tayo, Drew Nasino. Balitang Bayan. Sa oras po na 4 na sandali makalipas ang alas 12 ng tanghali, bago tayo magtungo sa mga tumatambay na balita, alamin po muna natin ang update kung nasaan na itong si Bagyong Goryo at kung ito ba ay lalakas pa o hihina pa. Ang weather update, ihatid po yan ni Gia Rafael. Pinakahuli, pinaka-latest, pinaka-napapanahon. Whether we like it or not, ito ang magiging DWIZ Weather Report. Magandang tanghali, Drew, at happy lunch Pilipinas. Narito na po ang latest sa lagay ng panahon. Ito nga pong si Bagyong Goryo huling namataan sa layong 1,170 kilometers ng east of extreme northern Luzon. Ang hangin po abot sa lakas na 110 kilometers per hour at pagbugso naabot naman ng 135 kilometers per hour. Ang kilos pa westward pa rin sa bilis na 25 kilometers per hour. Samantala, dako tayo sa track and intensity forecast nitong si Goryo. In the next 24 hours, ang kilos nito pa westward po, no, at at bukas naman po ng hapon, Tuesday hanggang Thursday, kikilos naman ito pa west-northwestward at magiging northwestward ang kilos hanggang sa matapos ang forecast period. In the next 12 hours, may possibility pa itong lumakas at maaring umabot nga po sa typhoon category bago tuluyang humina. Pero kung hindi man ito lalakas bilang isang typhoon, mananatili itong severe tropical storm hanggang sa maglandfall po sa eastern coast ng Taiwan. Ayon din sa intensity forecast po na ito, no? Wednesday po ng gabi 8 p.m. nasa labas na po ng PAR o ng Philippine Area of Responsibility itong si Goryo. At hindi rin inaalis ang possibility na magkaroon ng direct effect sa extreme northern Luzon, particularly sa Batanes, at posibleng magkaroon po ng signal number 1 sa Batanes kapag kumilos pa southward si Goryo. Samantala, dako naman po tayo sa ating 3-day weather outlook. Baguio City, medyo hindi po magandang magiging lagay ng panahon dahil asahan po for 3 days straight from Tuesday to Thursday ang mga thunderstorms, mga pagkulog at pagkidlat. Ang temperatura dyan, 22 to 25 degrees Celsius. Legazpi City naman po, puro rin po pagkulog at pagkidlat sa Tuesday hanggang mag-Thursday, pero ang Tuesday po may kasama pa itong mga pag-ulan, pero may chance naman ayon sa forecast na sumikat ang araw. Temperature nasa 24 to 32 degrees Celsius. Naga City, same din, pero ang Tuesday hanggang Thursday po ninyo, bukod po sa mga thunderstorms, may kasama pong pag-ulan for 3 days. Pero ayon din sa forecast for 3 days naman, may chance po na sumikat pa rin ang araw. Samantalang araw po, sumikat kaninang 5:42 a.m. at asahan ang paglubog mamayang 6:21 p.m. Yan po muna aking latest weather report, whether you like it or not. Ako po si Gia Rafael, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pinakahuli, pinaka-latest, pinaka-napapanahon. Whether we like it or not, DWIZ Weather Report. Balitang
Bayan. Oras po na 8 sandali makalipas ng alas 12 ng tanghali at dahil nga po sa bagyo, magkakasunod na bagyo ay binaha po ang malaking bahagi ng Metro Manila at ilang mga karatig lugar noong pong Hulyo at kaugnay nga po niyan, hawak na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang listahan ng lahat ng flood control projects sa nakalipas na 3 taon. Sa press conference sa Malacanang kanina, isiniwalat ni Pangulong Marcos na maraming flood control projects sa bansa ang may pare-parehong contract cost na imposibleng mangyari dahil magkakaiba ang specification ng bawat proyekto. Iprinisenta rin ng Pangulo sa press con ang Sumbong sa Pangulo website kung saan maaaring magsumbong ang publiko at silipin ang status ng flood control projects sa kani-kanilang lugar. Batayan niya ito sa kanilang pag-aaral sa mga proyekto ng Department of Public Works and Highways simula July 2022 hanggang May 2025. Napag-alaman sa naturang pag-aaral na sa kabuuang halaga na 545 billion peso flood control projects, pinakamalaking bahagi nito ang napunta sa National Capital Region, Central Luzon at Bicol Regions. Meron naman pong 10, top 10 po na lalawigan na mayroon pong pinakamaraming flood control projects. Unang-una po sa listahan na binanggit ni Pangulong Marcos, ang Bulacan. Sumunod ang Cebu, Isabela, Pangasinan, Pampanga, Albay, Leyte, Tarlac, Camarines Sur, at ang home province po ng Pangulo na Ilocos Norte. Gayunman, hindi naman anya nabigyang pansin ang mga pinaka-flood-prone areas na dapat sana ay may pinakamaraming proyekto kontra baha. Tinukoy din ng Pangulo na sa 2,400 at siyam na contracting entities, 20% ng mga proyekto ay ini-award lamang sa 15 kontraktor o yung pinakamalaki pong halaga po ng proyekto na nagkakahalaga po ng 100 billion pesos ay napunta sa 15 kontraktor lamang. Balitang Bayan. Okay pa rin yan, tiniyak naman ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na mananagot ang sinumang opisyal ng pamahalaan na mapapatunayang may kinalaman sa mga anomalya sa flood control projects. Sa kanyang pagharap sa press conference kanina, binigyang din ni Pangulong Marcos na kung may ebidensya ng korupsyon o anumang irregularidad, dito nakikilos ang pamahalaan upang mapanagot ang sinumang may sala. Ito anya ay kahit pa malapit sa kanya ang mapapatunayang sangkot sa katiwalian sa flood control projects. Tinukoy naman ng Pangulo, eto na po, ang 15 mula sa mahigit 2,400 kontraktor na nakakuha ng nasa 100 billion pesos na halaga ng proyekto o 20% ng kabuuang 545 billion peso flood control projects. Kabilang po sa 15 may pinakamalaking kontrata. Yung kabuuan po, pwede po ninyong silipin doon sa website na binanggit po ng Pangulo, yung saan pwede po kayo magsumbong. Pero ito po, kabilang doon po sa 15 may pinakamalaking kontrata, ang Legacy Construction Corporation, Alpha and Omega Gen Contractor and Development Corporation, SunWest Incorporated, medyo pamilyar sa bahagi po ng Bicol, Hightone Construction, 888, parang pamilyar din ito, 888 Construction and Supply, Royal Crown Monarch Construction and Supplies Corporation, Wawaw Builders, MG Samidan Construction, at eto pa, pamilyar ho kayo sa mga nakakaalam po sa issue, lalo po sa kay COMELEC Chairman George Garcia, St. Timothy Builders Corporation. Balitang Bayan. Bukas naman si Metro Manila Council President at San Juan City Mayor Francis Zamora na direkta ng makipag-ugnayan ang San Miguel Corporation sa mga lokal na pamahalaan upang masolusyonan
ang pagbaha sa bawat lungsod sa Metro Manila. Ito'y matapos magboluntaryo si SMC Chairman at CEO Ramon Ang na gastusan ng flood control project sa Metro Manila. Gayunman, sinabi ni Mayor Zamora na handa silang mag-adjust sa kung ano. Sila mag-a-adjust sa kung ano ang gustong mangyari ni Ang. Well, ako po, I know my problems in San Juan. Kumbaga, kung ako tatanungin nyo at kung meron akong kapasidad na pondohan lahat yan, Opo. I would more or less know what has to be done. No? Kung kami po ay magpulong na, mababanggit ko sa kanya. So ako, kung sabihin nila ang approach nila is directly, they will want to coordinate with the local governments. Kung yun po ang gusto nilang paraan, wala pong problema sa akin. Ngayon, kung gusto naman nila through MMDA or through the Metro Manila Council, wala naman may problema. We can adjust po. No? Sa ngayon, nakikipag-ugnay na aniya sila sa SMC para maitakda ang pulong kaugnay sa alok na tulong ni RSA. Head of Government Relations po. Nung Friday po, nakapag-coordinate na kami ni Mr. Ramon Ang. Kanina naman po, kausap ko na yung Head of Government Relations po nila. We're just scheduling a meeting at ang binanggit nga po ni Mr. Ang sa atin ay yung mga engineers po nila ay yun po ang mamimit po namin at I'm just waiting for the schedule. Napanood ko ang kanyang interview but what I want to hear really is ano yung specific actions that they would like to undertake. No? Ano ho ba exactly ang gusto nilang gawin? Para ho ma-align lang natin sa mga gusto rin natin gawin po dito sa Metro Manila. Po ang tinig ni MMC President at San Juan City Mayor Francis Zamora sa panayam ng DWIZ. Balitang Bayan. Ngayon pa rin po sa baha, bahagya ng nabawasan ang bilang ng mga isinusugod lalo ng mga leptospirosis patients sa emergency room ng Philippine General Hospital o PGH. Ayon kay PGH spokesman Dr. Jonas Del Rosario, bumaba na sa 200% ang overcapacity rate ng kanilang ER mula sa 400% noong isang linggo. Nakatulong niya ang paglalagay ng leptospirosis fast lane at pagtanggap ng iba pang ospital ng mga pasyente o paglipat sa iba pang mga pasyente sa ibang ospital upang maibsan ang pagsisiksikan sa PGH. Sa kabila nito, tiniyak ni Del Rosario na patuloy ang kanilang pagtanggap ng mga lepto patients at serbisyo sa mga non-leptospirosis cases. Steady pa rin po yung pasok ng pasyente namin na may leptospirosis. Meron naman kaming din fast lane o na-dedicate na mga kwarto para doon. No? More or less, ang naka-confine po ngayon sa amin so far ay mga 40 patients po na may lepto. 3 po doon ay bata, the rest po matatanda. Mga 80% po doon ay nagdadialysis. Pinayuhan naman ng PGH ang publiko na mag-ingat ngayong tag-ulan lalo't posible pang tumaas ang kaso ng leptospirosis at iba pang waterborne diseases. Maaring tumaas pa po. Yung trend meron pa kasing may padating pa din. Alam mo na may iba kasi late nila re-recognize. No? Again, panawagan po kapag kayo po ay sumulong sa baha at hindi maganda ang inyong pakiramdam para kayo mabigat ang katawan, nilalagnat, masakit ang mga kalamnan. Tapos lalo na kung ang pag-ihi nyo ay nag-iba na, kailangan nyo po pumunta sa ospital. Po ang tinig ni PGH spokesman Dr. Jonas Del Rosario sa panayam ng DWIZ. Balitang Bayan. Sa oras po na 17 sandali makalipas ang alas 12 ng tanghali. Sa pagkakataong ito, tanggap po tayo ng ilang mga pag-uulat mula sa labas ng impilan. Baha pa rin ito, DepDev. Inatasan na ni Pangulong Marcos na busisiing maigi ang listahan ng mga flood control projects at tukuyin ang mga matino at may bahid ng katiwalian. Ang kabuuan ng detalye mula kay Patrol 13, Gilbert Perdes. Isiniwalat ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na ang Department of Economy, Planning and Development o yung DepDev ang siyang natasang sumilip sa lahat ng mga flood control projects sa bansa. Sa pulong balitaan dito sa Malacanang, sinabi ng Pangulo na ang gagawin ng DepDev ay suriin ang mga dokumento kung naaayon ba sa mga natukoy nilang mga proyekto kontra baha ang mga kasalukuyang ipinagagawa o questionabling flood control projects
projects. Sa ngayon, sinabi ng Pangulo na kasisimula pa lamang ng kanyang ipinagawang website o yung online portal na sumbong mo sa pangulo.ph para hikayatin ang publiko na ipagbigay alam sa kanila ang mga flood control project na posibleng may bahid ng anomalya o korupsyon para ito mahimay at masuring maigi. Kailangan niyang maging maingat sila sa pagsilip dahil meron din namang mga proyekto na matino at maganda. Pero hanapin nila ang kung alin yung mga hindi maayos at hindi magandang proyekto, hindi nabuo at nagawa pero pinunduhan naman. Meron din naman anyang mga proyekto na bagaman na itayo pero hindi nakatugon sa problema ng baha dahil hindi kinaya ng specifications na ginawa bago pa ang climate change. Ayon sa Pangulo, kung may makikitang ebidensya ng korupsyon sa alin pa mang proyektong ito, sa kanila ito aaksyonan. Sa ngayon, nagpasaklolo na raw ang Pangulo sa taumbayan o sumihingi na ito ng tulong sa taumbayan para ituro sa kanila kung saang mga flood control project sa bansa ang may nakikitang may irregularidad. Patrol 13, Gilbert Perdes para sa Impilang May Totong Las, DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Balitang Bayan. Mapamalita sa sasakyang pandagat na may kargang construction materials sumadsad sa San Miguel Bay sa Camarines Sur. Pagulat naman mula kay Patrol 5 Aya Yupanco. Dahil sa malakas na hangin at agos, isang sasakyang pandagat na may dalang construction materials ang sumadsad sa katabigan ng San Miguel Bay, Barangay Matandang, Camarines Sur noong Agosto 7. Ayon kay Coast Guard District Bicol Commander Commodore Ivan Roldan, agad na rumisponde ang Coast Guard Station Camarines Sur sa sumadsad na sasakyang pandagat na LCT Golden Phoenix at nasagip ang 13 Pilipino crew members na sakay nito. Ito ay bahagian niya ng commitment nila at sa vision ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na tiyakin ang maritime safety, protektahan ng marine environment at maging epektibo sa anumang mga sitwasyong pang-emergency na maaaring lumitaw sa loob ng kanilang area of responsibility. Dagdag pa ni Roldan, nang matanggap ang impormasyon ng mga tauhan ng Coast Guard si Roma sa barko, agad silang tumungo sa lugar upang i-verify ang insidente at makipag-ugnayan sa mga kinaukulan. Ang mga paunang pagtatangka na magsasagawa ng buong inspeksyon ay pinagpaliban dahil sa hindi magandang kondisyon ng karagatan. Ang kapitan ng barko at mga kinatawan ng kumpanya ang gumawa ng agarang aksyon, kabilang yung pagsasaayos para sa inspeksyon ng katawan ng barko, ng mga divers at paghahanda ng mga kinakailangang dokumentasyon para sa mga pamamaraan sa dagat. Sa isinagawang follow-up investigation ng Coast Guard Substation Tamban, kasama ang Coast Guard Mobile Team Siruma at ng Marine Environmental Protection Enforcement and Response Group Bicol, lumabas na ang pagkakasadsad ay sanhi ng malakas na hangin at agos sa lugar. Nakikipag-ugnayan na rin ang team sa mga lokal na opisyal ng barangay at sa mga kinatawan ng barko upang matiyak ang tamang pag-report at pagsunod sa mga kinakailangang kaligtasan sa karagatan. Ito si Patrol number 5. Ayaw pa ko para sa implemento ng lakas. DWIC. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Balitang Bayan. Alok naman ang pribadong sektor para solusyonan ang problema sa baha sa Metro Manila. Welcome kay Pangulong Marcos, pero mga alkalde kinalampas. Babalik si Patrol 13 Gilbert Perdes. Ikinalugod ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang alok ng pribadong sektor na tumulong sa pagsolusyon sa malawakang pagbabaha sa Metro Manila. Sa pulong balitaan dito sa Malacanang, sinabi ni PBBM na ito raw ang dahilan kung bakit may mga nauna na siyang pahayag na kailangan na talagang maging parte ng national development ang pribadong sektor at makatuwang ang mga ito sa mahalagang proyekto ng pamahalaan. Ngayon pa man, binigyan din ng Pangulo na bago gumawa ng proyekto ang gobyerno
gobyerno at pribadong sektor, kailangan munang gampanan ng mga lokal na pamahalaan ang papel nila sa tamang pagsasaayos at pagtatapon ng basura sa kani-kanilang nasasakupan. Paliwanag ng Pangulo, kahit anong klaseng proyekto pa ito na papasukin ng gobyerno at pribadong sektor para labanan ang pagbabaha, kung hindi naman napipigil ang walang pakundangang pagtatapon ng santambak na basura sa mga kalsada na bumabara sa mga daluyan ng tubig, baliwala pa rin daw ang mga programa at proyekto. Gid pa ng Pangulo na dati na ang mga gantong alok ng pribadong sektor, kaya sino man anya ang gustong tumulong sa gobyerno ay kayang titingnan daw at pag-aaralan kung saang mga proyekto pwede silang makatulong. Patrol 13, Gilbert Perdes para sa Impilang May Todong Las, DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Balitang Bayan. Pa rin balita mula po sa Palasyo, magtungo naman tayo sa Senado. Senate Ethics Committee Chairmanship planong ibigay kay Senador Robin Padilla. Ang pag-uulat naman mula kay Patrol 19, Celi Ortega Bueno. Ikinukonsidera na ibigay kay Senator Robin Padilla ang pamumuno sa Senate Committee on Ethics. Ito ang kinumpirma ni Senate Majority Floor Leader Joel Villanueva. Ayon kay Villanueva, pinag-uusapan ibigay ang naturang committee kay Senator Padilla na binansagang bad boy ng Philippine cinema. Ayon kay Villanueva, hindi pa ito pinal hanggat hindi nababasa sa plenaryo ng Senado. Ang Ethics Committee ang responsable na tumalakay sa lahat ng usapin na may kaugnayan sa conduct o asal, karapatan, pribilehiyo, kaligtasan, dignidad, integridad at reputasyon ng Senado at mga miyembro nito. Handa daw sa Padilla na bitiwan ang pagiging chairman ng Committee on Constitutional Amendments and Revision of Codes at ibigay ito sa mas competent o may kakayahan na ito'y pamunuan. Ayon kay Villanueva, bahagi ng pag-uusap na ibigay kay Senator Kiko Pangilinan na isang abogado ang pagiging chairman ng Committee on Constitutional Amendments and Revision of Codes. Sa ngayon, ang mga committee na hinahawakan ni Padilla bukod sa Committee on Constitutional Amendments ay ang Committee on Public Information and Mass Media, gayon din ang Committee on Cultural Communities and Muslim Affairs, at si Pangilinan naman ang chairman ng Committee on Agriculture, Food and Agrarian Reform. Ito sa Patrol 19, Celi Ortega Bueno, para sa Impilang Metodong Lakas sa DWIC. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIC Patrol Report. Samantala, PCSO na mahagi ng Jari Timba at Hygiene Kits sa Headquarters Service Company. Ang special report ihatid naman ni Angelo Bainyo. Nag-turnover ang Philippine Charity Sweepstakes Office ng 500 charity timba at 100 hygiene kits sa Headquarters and Headquarters Service Company bilang bahagi ng kanilang tuloy-tuloy na pagtulong sa mga nangangailangan. Personal itong ipinagkaloob ni Assistant General Manager for Charity Sector, Attorney Lauro Patiag, kay Major Philippine Army at Company Commander Eric Paligat. Nagpasalamat si Major Paligat at tiniyak na ipamamahagi ang mga donasyon sa marginalized at unprivileged school children upang masuportahan ang kanilang pang-araw-araw na pangailangan. Patuloy ang PCSO sa pagpapatupad ng proyektong pangkomunidad sa ilalim ng kanilang Corporate Social Responsibility Program. Yan ang PCSO, hindi umuurong sa pagtulong. Angelo Bainyo, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Balitang Bayan. Speaking of pagtulong, mailip pa rin po yung premyo po sa Lotto, yung 329 million pesos, pero kahit hindi po kayo nakakuha po ng premyo, hindi po ninyo natumbok yung mga winning combinations, ay malaking tulong naman po yan dahil alam nyo po ba na ang katumbas po ng bawat taya po ninyo sa Philippine Charity Sweepstakes Office o PCSO ay kawang-gawa. Sa bawat ticket po ninyo, siguradong may matutulungan at natutulungan po tayo mga kapwa po natin Pilipino sa kanila pong pangangailangang medikal. Dahil sa PCSO, basta kawang-gawa at pagtulong, hindi kanila uurungan. Kaya palaging tandaan, ang bawat taya may kawang-gawa. Balitang Bayan. Babalik po ang Balitang Bayan, makalipas lamang ilang mga paalala oras.
27 sandali makalipas po ang alas 12. Tapos po ang ganap ng alas 12:30 na po ng tanghali. Tama-tama po pag-uusapan po natin. Saktong-sakto po sa mga nagtatanghalian ngayong araw po na ito ng Lunes. Yung mga kumakain po ng sinangag o kaya po ay yung mga mas social, brown rice or ba't tumatawa? Kumain hindi ka pa makakain. Ha? Sige. Pagsapan po natin ang bigas at mahalaga po ito sapagkat ang DA po sisimulan na po ang pagbebenta po ng 20 pesos na kada kilo ng bigas sa mga rice farmers. At nasa kabilang linya po natin si DA, si Agriculture Assistant Secretary for Consumer and Legislative Affairs Division, si ASEC Genevieve Velicaria Guevara. Magandang tanghali po, ASEC Guevara. Welcome po muli sa DWIZ LO Channel 23, ASEC. Magandang tanghali po, Sir Drew, at sa inyong mga tagapakinig po at mga tagapanood. Magandang tanghali po sa inyong lahat. Opo, salamat ASEC sa inyo pong pagpapaunlak muli dito po sa aming himpilan. ASEC, unang tanong, is it ironical na magbebenta tayo, straight to the point, no offense, is it ironical magbebenta tayo ng 20 pesos, mas murang bigas, sa mga magsasaka na mismong nagtatanim din po ng palay? Ano pong reaction nyo po rito? Though ito po ay hanggang ngayon, meron din pong mga comments, mga negative and positive comments dito po. What's your reaction po doon sa mga komento pong yun, ASEC? Sir Drew, unang-una sa lahat, ito pong programa na to ay ginawa po namin dahil po nagkaroon din kami ng dialogo sa ating mga magsasaka. At ito po yung isa sa kanilang request sa atin na sana daw po pati sila makapag-avail ng ating P20 na bigas. Dahil nga po, kung tutuusin mo, sa vulnerable sector po natin to binibigay. So gusto po rin natin mapagbigyan din po ang kahilingan ng ating mga magsasaka. So hindi ko po alam kung saan po nanggagaling yung pagiging ironic nung programa. Pero definitely po, it's also a way for us na hikayatin po yung ating mga magsasaka na pumunta sa ating mga NFA warehouses mismo. Baka po kasi yun nga po, tinitignan po natin ngayon yung mga balibalita nga po na yung mga palay nga daw po, mga palay binibenta ng sobrang mura. Bagsak presyo. Opo. So parang gusto rin po natin na through this program ay makapunta po ang ating mga magsasaka at makita po nila kung saan po pwedeng makapagbenta ng kanilang bigas. So it's also a way para sa makita nila kung ano po yung mga malalapit na warehouses sa kanila. Okay. So malinaw, ASEC, mismong mga rice farmers ang humiling nito? Opo. Alright. Yan po ay isa sa kanilang mga kahilingan. Alright. Opo. So very clear po tayo doon. Pero ito ho bang mga farmers, rice farmers ho na ito? Ano ho ito? Sila lang ho ba yung may mga kaunting tanim lang? Let's say, below 3 hectares, below 2 hectares lang? Ganon? Sa ngayon po, Sir Drew, ang ating pong priority sana ay yung mga maliliit lang po ang land holding. Okay. So yan, mga less than 3 hectares na registered po sa ating RSBSA. Yan po naman talaga ay meron tayong rehistro niyan. At inihikayat po natin na kung hindi pa po mga rehistrado ating mga rice farmers dito po sa programa, at kailangan po sila ay rehistrado under our RSBSA program. Alright. So, gaano po karami ang target po natin ng mga rice farmers na mabebentahan po nito? Dalawa po yung classification po natin, yung mga farmers po na merong maliliit na land holdings 3 hectares and below, at meron po tayong farm workers din. So, nasa total po nito, nasa 4 million mahigit po na registered po sa ating RSBS. Opo. So ito po ay mag-start ng August 13 until when po ang pagbebenta po doon sa mga rice farmers? Sa ngayon po, ang atin pong, since nagsa-start pa lang po tayo, nakaprogram po ito hanggang December of 2025.
So, pero definitely po by next year, ilalagay na po natin sila sa isang pangkalahatang programa under the direction na rin naman po ng ating Presidente Aha. Bongbong Marcos. Opo. So, isasama na po natin sila doon sa buong programa. So, definitely po, until 2028 naman po, yan po ang sabi opo. sa atin na So, pwede Asek, po sila yung maka-avail. same pa rin, I mean, just like yung ibang category, yung mga may hirap nating mga kababayan, ganun pa rin ang kanila pong ano, I mean, may limit pa rin yung pagbili nila kahit sila po ay mga rice farmers. Ganun din po ang Yes limit. po, meron pong limit tayo ngayon, 10 kilos po per month, pero Per meron po month. silang option. Mhm. Kung gusto po nilang kunin yung buong allocation nila hanggang December, ay pwede naman po. So pwede 50 yun? kilos. Pwede po nilang ma-avail yon kung meron po kasi mga request na kung malalayo po sila doon sa kanilang NFA warehouse, Opo. pwede na daw po ba nilang kunin yung buong allocation nila hanggang December. Since okay. po meron tayong registry system, nakikita po natin na madali lang po nating matitrace ito. Pwede po natin silang payagan na makakakuha po ng 50 kilos hanggang December na po yung allocation na yon. Opo. Asek, dahil binabanggit nyo ngayon sa registry nyo, na-update na ba yan? Opo, regular po ang updating ng ating Okay. RSBSA. So, regular, usually saan ho ba? Meron ho ba kayong datos kung saang lugar ho sa Pilipinas, sa bansa, ang meron pong nangangailangan po ng, yung ganyan pong murang bigas? Mga magsasaka? Yung sa nationwide naman po yung ating RSBSA, ito po ay sa pakikipagtulungan natin sa ating mga municipal agriculturists, mga provincial agriculturists natin. Alam mo naman po natin, syempre ang DA po hanggang sa regional lang po ang ating regional offices, no? Opo. So wala po tayong mga mga kumbaga under DA na mga officials sa municipality. So ito po ay sa pakikipagtulungan po with our LGUs, sa ating mga agriculturists nga po. So lahat naman po na ating mga municipal agriculturists, pwede po silang pumunta ron at pwede po nilang malaman na kanilang status. Pwede po sila doon diretso mismo magparehistro. Okay. So, 20 pesos, tapos mga magsasaka. Kasi ito nga, sorry to say, Asek, pero syempre, of course, may mga ibang magsasaka, mga farmers group na nagko-comment dito doon sa hakbang po ng Department of Agriculture na bentahan mismo yung mga rice farmers. So, meron palang category, So, hindi basta-basta yung mga bebentahan po ninyo ng mga rice pag more than 3 hectares, hindi nyo pwedeng bentahan. Isa ngayon po ang priority po sana natin ay yung mga small land holdings nga, yes. yung mga pero definitely po pwede naman po natin yan pag makita po natin na meron po talagang clamor. Pero definitely po sana ang ipa-prioritize sana natin ay yung mga small land holdings muna at saka yung mga farm workers po na walang pag-aari na lupa. Opo. So, meron ho bang hindi pa nakakapagparehistro dyan? Base po doon sa latest naman natin, I think nagkaroon po tayo Cover ng ba lahat? malawakang, halos covered na po natin lahat Pero definitely of course, meron mga updating po tayong nangyayari dyan. So, kumbaga, ina-update naman po natin ito regularly. Alright. So, hindi naman ho ba ito makaka-apekto dun sa iba naman pong mga farmers? Baka sabihin nila, bibili na lang kami kaysa magtanim. Asek? Hindi naman po ganun Hindi naman. well, of course, kumbaga ang ating consumption naman po ng bigas, kumbaga yung 10 kilo po per month is really, Opo. hindi naman po yun niya masasagot yung buong pangangailangan. And definitely po, sinasabi nga namin, ito naman ay isang programa na binibigay natin sa ating mga farmers. Aside naman, tuloy-tuloy naman po yung ibang mga natin mga programa for our farmers like yung ating pagbibigay ng farm inputs, yung ating Subsidy. programa sa mga subsidies po natin, continuous pa rin po naman yun at ibibigay pa rin natin. Ito naman po ay isang, kumbaga, giving back sa ating mga farmers dahil sila nga po ay yung mga nagtatanim tapos hindi sila maka-avail nung P20. So,
kumakain naman din talaga po sila ng bigas. Ano po? So ito po naman ay pagbibigay din sa kanila para patuloy pa rin silang magtanim at yung mga programa ng Pakonsuelo. gobyerno ay maramdaman din po naman nila. Ayan. So yun po ang ayan ating po, yan purpose pala, nito. sa makatuwid pala, Asek, pagtanaw po natin ng utang na loob sa mga nagpapakain sa atin, di ho ba? Of course. Opo Ayun. naman. Opo. Asek, medyo liliko lamang ho ako ng konti. Do ito po ay may kaugnayan pa rin po sa bigas at may suspension po. Pinag-utos nga po ni Pangulong Marcos yung suspendihin yung pag-aangkat po ng bigas for 60 days, no? For 2 months. 60 days. Opo. Starting po ito, kailan po ulit, Asek? Tama ho ba? September 1 po. September 1. Meron pa ho ba tayong magaganap na pag-uusap, pulong sa pagitan po ng DA at mga stakeholders bago po natin i-implement ho ito? Noong bago naman po ito in-announce ng ating mahal na Pangulo last week, nagkipag-usap na po kami with rice millers and importers. At yun nga po, hindi naman sila against Yun ang sinasabi natin. Hindi po sila against sa importation. Meron pa nga po nagsasuggest gawing 90 days o 120 days na daw po yung... Hindi na lang daw paabutin hanggang December. Opo. Yun po ang mga suggestion nila. Pero siyempre sabi nga po natin, of course, dahil nga po tinitignan natin yung magiging epekto natin dito. At sinasabi naman nila talagang marami naman po talagang stocks ngayon ng ating bigas. Para mapagbigyan din po natin. Kasi ang kinokonsidera talaga ng ating presidente dito ay yung ating mga local farmers na talagang reeling, talagang mababa po yung pili sa kanila ng kanilang mga palay at mapagbigyan naman po at mapagbigyan naman sila ng pagkakataon na maibenta naman nila sa tamang presyo yung kanilang bigas. Alright. So kami po ay nakipag-usap naman. So ito po ay product din po ng consultation natin with stakeholders. Opo. Ang tanong lang po ng ilang pong mga grupo po ng mga agrikultor, kagaya po ni dati pong DA Secretary Leonardo Montemayor, nina Kasendong, nila Ginoong Danny Fausto. Bakit po September 1? Bakit hindi po agad-agad yung pagpapatupad ng suspension po, Asek? Well, alam naman po natin yung magiging anihan po na susunod nakaschedule na rin ngayong September, October. Major harvest season po ito. So itinataon lang din po natin na para po talagang makakuha ng magandang presyo yung ating mga farmers. So tinaon po natin ng September. And of course po, may mga sinasabi po nga natin, yung mga ating mga importers, meron na po silang mga orders na yan. Para makapag-adjust din po sila, ayaw rin naman po natin, biglaan din natin i-impose ito. Siyempre, to give them time also to fix or to, kumbaga, pwede pa naman sila hanggang September 1 nga po, bago mag-September 1 na mag-angkat. Pero so, para mapagbigyan naman sila. Yung mga traders din ba, Asek, ay na-consult na rin po? May mga kausap po rin kaming traders during yung consultative meeting namin, sir. Alright. So, meron pong nagbabanggit na ilang pong traders, nagbababala po na maaring tumaas yung presyo sa yung retail price once na isuspend po ito starting September 1. Kung ang maapektuhan po ay yung local, tandaan po natin, meron po tayo ngayong MSRP sa imported. Yes, opo. Yun po ay hindi po natin babaguhin. Yan pa rin po yun. Nasa 43 pesos po tayo ngayon. Yung po sa local, siguro may epekto siguro yan, makikitaan natin. Ganon. Pero since local naman po yan, of course, parang naman po kumbaga yung ating mga local farmers ang kumita naman during this harvest season. Opo. So, i-monitor po natin. Pero definitely po, hindi po natin ina-expect dapat na may major na pagbabago dyan. Or dahil slight effect, ganon. Oo. Or pwede naman po sana kung sa local, kung ang magiging naman ito is of course yung ating mga local farmers. Alright. Pero syempre, babantayan po natin yung mga nag-aabuso dyan. Of course, of course. Asek, yun na lang, last na lang, no? Yung sa presyo po ng palay, kanina binabanggit po ninyo, may mababang presyo. Pero kamusta ho yung pagbabantay po ninyo doon, Asek?
Recently no, last week nga po nung nag-announce nga po ang presidente, naka-monitor na po kami ng 2 to 3 pesos increase ng So agad-agad may no. pagbabago. Opo, agad-agad sa pagbebentahan ng palay lalo na. And we expect na in the coming days nga po na magtaas pa ito para naman po yung ating mga farmers nga po ay talagang kumita But, doon sa opo. kanilang ng palay. Alright, pero hindi ho ba umaaray din o umaray? Kasi may mga naapektuhan din po na mga magsasaka. Of course, magkakasunod po yung mga bagyo. Ano kung, kasi malaki ho, bilyong piso po ang epekto nito po magkakasunod na bagyo sa sektor po ng agrikultura. Meron naman po tayong mga, yun nga po, yung mga subsidies natin ngayon. backup, Opo, may backup naman tayo. At of course, tinutulungan po natin yung ating mga farmers na magtanim ulit at makabawi ulit po. So, tuloy-tuloy naman po yung ibang mga programa natin para sa kanila. Alright, Asek, ano ho ang inyo pa mga karagdagang pampanawagan o payo, mga apela po sa ating po mga kababayan, lalo po doon sa mga by August 13, tama ba? Miyerkules pala, mag-i-start Opo. na po ito. Saan ho ang, meron ho dito sa Metro Manila rin po ba? O outside Metro Manila rin? Tayo po ngayon ay maglo-launch po ng ating P20 para sa mga magsasaka. Ito po ay mangyayari sa initially po sa 18 warehouses po ng National Food Authority dito sa Region 2, sa Region 3, and sa CAR meron po tayo dyan. Okay. Pero definitely po ang projection po natin to in the coming weeks ay maging nationwide. Meron po tayong naka-project na 131 warehouses. Opo. Kung saan po yung ating mga magsasaka, lalo na po yung mga ating farm workers, saka yung mga farmland owners na 3 hectares and below, makaka-avail po sila ng 10 kilos per month. Pwede pong hanggang 50 kilos po na pwede po nilang ma-redeem basta sila po ay RSBSA registered. And yun po ay allocation na nila hanggang December. So pwede po sila talaga makakuha sa ating mga NFA warehouses. Inaano lang namin sila, nire-remind lang po na sana kung meron silang RSBSA na ID, pwede pong dalhin nila yon at meron po tayo ngayong kasing system na ipapagana yung QR code na pwede po nilang ma-fill upan. Tutulungan naman po sila pag pumunta po sila doon sa ating mga NFA warehouses, definitely, para po mag-avail nila itong P20. Ito naman po ay programa talaga na ginawa natin para sa ating mga magsasaka nga po, para kasama na rin po yung ating yung pagsuspende natin ng importation sa ating ng importation ng rice dahil nga po gusto natin na matulungan ng ating magsasaka na mas lumaki pa ang kanilang kita. And of course, yung mapakita po natin sa ating mga kababayan, meron pa rin naman po tayong mabibiling mas murang bigas at yan naman po ay pinoprovide sa atin ng mga magsasaka para tuloy-tuloy po talaga sila magtanim at mabigyan pa natin sila ng mga lahat ng benepisyo na pwedeng mabigay sa kanila. Alright. Well said po, Asek Genevieve Guevara. Maraming salamat po sa inyo po oras. Magandang hapon po. At sa ulitin po muli, Asek. Ingat po kayo. Ingat din po kayo. Salamat po. Alright. God bless at more power po sa Department of Agriculture. Si Assistant Secretary for Consumer and Legislative Affairs Division, Assistant Attorney Genevieve Velicaria Guevara. At babalik po muli ang Balitang Bayan makalipas lang ilang mga paalala oras. Asek! Winner Contino, 12 minuto bago sumapit ang ganap na alauna. Pagpapatuloy pa rin po ng ilang pang mga balita, naniniwala ang ekonomistang si Professor Emmanuel Leico, fellow ng Center for People Empowerment and Governance, na may malaking epekto sa Pilipinas ang naging pulong ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at Indian Prime Minister Narendra Modi. Partikular na tinukoy ni Professor Leico na tiyak na makikinabang sa pulong at nilagdang mga kasunduan ang healthcare, digital telecommunications industry at cultural exchange ng Pilipinas at India. Dapat anyang pagtibayin ng Pilipinas ang ugnayan ng dalawang bansa na makatutulong sa healthcare industry ng Pilipinas, lalo't kilala ang India sa paglikha ng murang gamot at digital technology. Sinasabi nila na may mga $446 million na mga commitment. Ito po ay sinabi nila na confirmed na
Sana po ito ay matuloy at talaga pong mapunta doon sa pagpapatibay ng ating pong mga industriya sa healthcare at saka po sa ating digital communications. Alam po ninyo, ang India ay isa sa pinaka maganda at mura na source ng ating pong mga generic drugs, generic medicines. Kaya po makakabuti po yan sa atin kung talaga po matutuloy ito. Bukod sa India, pinayuhan ni Leiko ang Administrasyong Marcos na ipagpatuloy ang mas malalim na trade relations sa iba pang bansa, lalo't dehado ang Pilipinas sa pakikipagkalakalan sa Estados Unidos dahil sa isyu ng mataas na taripa. Dagdagan ang mga bansa na nakikipagkalakalan sa atin. Dahil ngayon po parang nasa China, nasa Amerika at Japan ang ating pong pangangalakal sa iba't ibang bansa. Dapat po talaga dagdagan yan. Maganda ang India na makapasok sa ating pangangalakal, ang European Union at lalo na po doon sa Africa, sa Latin America. Dagdagan po natin yan. Hindi po tayo pwede na isa, dalawa, tatlong bansa lamang. Yan po ang tinig ng ekonomista na si Professor Emmanuel Leiko sa panayam ng DWIZ. Balitang Bayan. Ang kapatay na ilang pang mga reports. DOJ dumistansya sa posibleng pagsasampa ng tax evasion case laban sa negosyanteng si Charlie Atong-Ang. Ang pag-uulat mula kay Patrol 24, June Samson. Kinumpirma ng Bureau of Internal Revenue na sinisilip na nila ang lahat ng mga negosyong may kaugnayan sa online gambling kaugnay sa posibilidad na hindi pagbabayad ng tamang buwis. Kasabay niya na sinabi ng Bureau of Internal Revenue Commissioner na si Romeo Lumag Jr. na handa rin nilang imbestigahan ang mga negosyo ng gaming business tycoon na si Charlie Atong-Ang upang tiyakin kung ito'y nagbabayad ng tamang buwis. Samantala, sinabi naman ni Justice Assistant Secretary Nico Clavano na ipinauubaya na nila sa biyayaarang naturang issue, lalo pa at ito naman anya ang ahensyang may jurisdiction dito. Gayunman ay hindi anya nila isinasabi ang rekomendasyong ito upang mapaimbestigahan din ang financial records ni Atong-Ang na umano'y mastermind sa missing Sabongeros case. Sa ngayon ay nakatutok niya ang DOJ sa search and retrieval operations sa Taal Lake at sa mga bagong witnesses na posible pang lumantad para sa pagpapatuloy ng malawakang investigasyon. Patrol 24, June Samson, para sa impilang may todong lakas, DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Balitang Bayan. Tatlong naarestong Maute members na pag-alamang pawang menor de edad, teroristang grupo, wala nang kakayang maglunsad ng malaki ang pag-atake ayon sa PNP. Patrol 70, Jopel Peleño sa detalye. Kinumpirma ng pambansang pulisya na pawang minor de edad ang tatlong naarestong child warriors ng Dawla Islamiyah Maute Terror Group. Ayon sa PNP, isa sa mga ito ang 16 anyos habang pareho namang 17 anyos ang dalawa. Natimbog ang tatlong child warriors kasunod ng ginawang pagsisilbi ng arrest warrant ng PNP, CIDG at militar sa teroristang grupo sa Lumbayan, Nagi, Lanao del Sur na nauwi sa engkwentro. Dito napatay din ng tropa ng pamahalaan ang tatlong miyembro ng Maute Group habang patuloy na tinutugis ang kanilang nakatakas na lider na si Amerol Usman. Samantala pinawi ng PNP ang pangamba ng publiko at tiniyak na kontrolado na nila ang sitwasyon matapos ang naganap na sagupaan. Nangangahulugan lamang ani PNP Chief General Nicolas Torre III na wala ng kakayahan ang local terrorist group na maglunsad ng malalaking pag-atake tulad noong 2017 Marawi siege. Ito si Patrol 17 Chopel Peleño para sa impilang may todong lakas, DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Balitang Bayan. Pagpatay naman sa isang guro sa Lanao del Sur, ikinabahala ng isang grupo. At
Patrol 38 Jen Patrolya sa detalye. Umapela ang Teachers Dignity Coalition sa mga otoridad na magsagawa ng masusing investigasyon hinggil sa pamamaril sa isang guro sa Lanao del Sur. Ay sa grupo nakababahala ang insidente lalo na't nangyari ito sa kaparehong linggo ng pamamaril sa isang paaralan sa Nueva Ecija. Umaasa ang grupo ng mga guro na maging wake-up call ito para sa agarang maiprioridad ang proteksyon sa mga teachers at mag-aaral. Humihirit din ang TDC sa pamalaan na maglaan ng sapat na pondo para sa seguridad sa mga paaralan, kabilang na ang pagtatalaga ng sapat na security personnel, pagbibigay ng angkop na kagamitan at pagpapatupad ng mahigpit na panuntunan. Sa ngayon, hinihingi na ng tugon ang Department of Education hinggil sa insidente. Ako, si Patrol 38, Jen Patrolya, nag-uulat sa himpilang may todong lakas. DWIC nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Balitang Bayan. Linawin po natin, Lanao del Sur po, yung binabanggit po na yan sa report. Sa Matala, programa kontra malnutrisyon inilunsad na sa mga paaralan sa Sulu. Babalik si Patrol 17 Jopel Peleño. Sinaksiyan ng 11th Infantry Division ang paglagda ng Memorandum of Agreement ng Jesus del Rosario Foundation o JVRF at 14 na eskwelahan sa Indanan, Patikul, Omar at Talipaw, Sulu. Pinangasiwaan ang MOA signing ng Department of Education Sulu para sa pagsisimula ngayong araw ng kanilang 120-day nourishment program. Magbebenepisyo sa inisyatiba ang 1,271 grade school students mula sa mga paaralan ng Patikul at Talipaw. Layo ng programa na may temang Unity in Action, Serving Communities, Nurturing the Future, na malabanan ang kagutumang nararanasan ng mga kabataan, maisulong ang maayos na nutrisyon at masiguro ang tuloy-tuloy na pagpasok sa eskwela ng mga mag-aaral. Naniniwala si Major General Peña na magdudulot ng pangmatagalang epekto ang programa na malaking tulong sa kinabukasan ng mga kabataan sa Sulu. Ito si Patrol 17 Chopel Peleño para sa impilang may todong lakas. DWIZ nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Balitang Bayan. Sa iba pang balita, Senate President Escudero may pasaring kay Minority Leader Tito Soto. Babalik si Patrol 19 Celia Ortega Bueno. Easy lang o hinay-hinay lang sa pagsuporta sa Charter Change o CHACHA. Ito ang bahagi ng patutsada ni Senate President Chis Escudero kay Senate Minority Leader Tito Soto. Sa kanyang tweet, sa kanyang account, sinabihan ni Escudero si Soto na kinampihan na nga nito ang impeachment laban kay Vice President Sara Duterte ng Kamara de Representantes at ni House Speaker Martin Romualdez kahit pa diniklara itong unconstitutional ng Korte Suprema. Pagkatapos naman daw ngayon ay kakampihan ni Soto ay ang CHACHA na isinusulong ng Kamara. May hashtag pa ang pinost ni Escudero na Senate is not your playground. Bilang tugon, sinabi ni Soto ang kanyang sinabi ay kung hindi magbabago ang ruling ng Korte Suprema at lalabas na inamyandahan nila ang konstitusyon pagdating sa paghahain ng articles of impeachment sa pamagitan lang ng SC decision, handa siyang ikonsidera ang Constitutional Convention o CONCON para amyandahan ang Article 11, Accountability of Public Officers. Ito'y dahil ayon kay Soto, mahirap nang sundin ang requirements sa naging desisyon ng Korte Suprema pagdating sa paghahain ng impeachment case. Git pa ni Soto, wala siyang kinakampihan, hindi katulad ni Escudero, tangi lang daw yung kinakampihan niya ay ang ating konstitusyon. Ito si Patrol 19 Celia Ortega Bueno para sa impilang metodong lakas sa DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Balitang Bayan. At yan po ang kabuuan ng mga balita dito po sa Balitang Bayan. Ngayong araw po na ito ng Lunes, ngayon po nga 11 sa buwan ng Agosto, taong 2025. Sa alam po ng buong tropa ng DWIC at Aliw Channel 23, ito po yung lingkod, Drew Nasino, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Susunod na po, standby lamang po para sa susunod na palatuntunan. DWIC Network News, kasama sina Angelo Baño at Gia Rafael.